Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagdadakila ay tanging sa mahal na Panginoon po lamang. Dobling Amen. paggalang sa ating minamahal ginaganap Pastor Weldy Estrada Almeida at sa naiwang turot aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa kanila pong mga beloved children. At bumabati din po ako na sa ating beloved ordained preachers, at sa inyo pong lahat mga minamahal, isang hating gabi na po. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon Hesus sa pagpapastig ko po dito. Andiyan po ang kalakasan po na pinagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise Hesus. God. Pasalamatan ko din po ang mahal na Panginoon. Bali, may anak po akong grade 4, hindi po nagkakamali. Napansin po namin na namamaga po ang kanyang pisngi. Andiyan po na habang tumatagal na po yan, halos buong katawan na po namamagayan. Andiyan po mga minamahal na nag-second opinion po kami, dinala po sa ospital. Doon po namin nalaman na ang sakit po ng malakong anak ay isang acute kidney trouble po. Anyan po mga minamahal na nagbigay nga po yun ng mga gamot dahil yung beloved ko po, hindi naman po siya dumadalo. Anyan po ng pananampalataya po niya. 50% lang po, wala po siyang kung di painumin po ng gamot, bumili po yun. Ayan po mga minamahal, pag uwi nga po sa bahay, yung binili po na gamot na yan, hindi po yun nainom ng mahal kong anak. Andyan po na, nagpatuloy lang po kami dumalo. Sa pagpatuloy po na pagdalo, andyan na, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang sakit po ng anak kong acute kidney trouble. At pasalamatan ko rin pong mahal na Panginoon Jesus, noong pandemic nga po, andyan na, yung anak ko pong panganay, andyan na umuwi. May trabaho po siya kung saan po siya nag-deliver ng mga chocolate po. Andyan, kung sa mga mall po, andyan nag-deliver sila sa dako ng Maynila. Sa pong lugar nakakarating. Andyan nga po na nagkasakit po siya ng COVID. Talaga kung dinala nga po yun sa ospital, talaga sabi ko po, baka doon na po yung malakong anak talagang na-cremate po dahil talagang acute na po yun na nung umuwi na po siya sa bahay, wala na pong panlasa, wala na pong pang-amoy, andyan na ubo, sipon, tapos andyan nga po na tumutulo po sa, pasintay po sa mga kumakain, yung kabila po niyang tenga, tumutulo po yung sipon, tapos yung sa ilong naman po, pag sumisinga po siya, dugo po ang lumalabas. Andyan nga po mga minamahal, araw po yun ng Martes. Pumunta nga po yung mahal ko pong binan, sabi po na, kailangan na po yan dalhin sa ospital yung anak ko na yan, pero hindi po ako pumayag. Dumating po ang araw ng Miyerkules, araw na po yun ng gawain. Sabi na, pansin po ng mahal ko pong binan na nagbibihis na po kami. Sabi po ng ganun, saan mo nadalhin yung anak mo? Sabi ko naman po sa, Mami, dadalo kami sa church kasi midweek service ngayon, doon ko dadalhin yung anak ko. Sabi niya, baka mabinat pa yan, huwag kayong pupunta doon sa simbahan ninyo, ipagamot mo na lang. Hindi po ako nakinig sa mahal ko pong binan. Tumuloy po kami sa sambahan. Anyan po mga minamahal dahil nakakahiya nga po yung anak ko na yan, tumutulo yung sipon niya sa kabilang tenga po. Anyan po na, bago po kami dumating sa bayan, nag-usap kami. Sabi ko po sa anak ko, anak, dadaan tayo sa bayan, sa Mercury. Bibili tayo ng bulak kasi nakakahiya naman yan na andyan tumutulo, nasa church tayo, maraming makakita. Ayan po mga minamahal, nung dumaan na nga po kami sa bayan, nakabili po kami ng bulak. Ayan po na, nandun kami sa church. Tinanong ko na nga po sa anak ko, nakarating na po kami sa church, anak, nilagay ka na ba ng bulak sa tinga mo? Sabi po ng anak ko, Ma, pinagaling na ng mahal na Panginoon Jesus, hindi na tumutulo dito sa tinga ko yung sipon. Papunta pa lang po sa gawain, andyan po napakabuti po ng atin, pinakamamahal na Panginoon. Pinagaling na po ang kanyang karamdaman. At pinapasalamatan ko pong mahal na Panginoon Jesus. Nung umuwi na nga po kami sa bahay, sabi naman po ng mahal kong binan, asan na si James? Hindi ka nakikinig sa akin, bakit dinala mo dun sa simbahan ninyo? Dapat pinagamot mo. Sabi ko naman, Mami, andon po si James sa kwarto, tingnan niyo po, nagsisilpon na. Pinagaling na siya ng amin, pinagsasamba sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Wala na siyang sakit na kapag cellphone na, andyan po na. Hindi na lang po umimik ang mahal kong binan dahil andyan nga po na pag inaaya ko po siyang dumalo, ayaw po niya dahil ang katwiran po niya, po siya, apostolada sa Catholic Church. Andyan po na nag-share po ako sa kanya, sa mga himala po, binabali, wala lang po niya. Pero andyan po talaga na patuloy po kami naglilingkod sa mahal na Panginoon. Pasalamatan ko rin pong mahal na Panginoon. Mahal ko pong anak panganay andyan.
Nag-apply po siya ng trabaho. Isang estudyante pa lamang po siya doon po sa lugar namin sa May Basihan na sa LGU po. Andyan po na mapakarami pong aplikante na ang ano nga po ng mga anak na yan, sabi niya, ma, ako lang doon ang aplikante na wala pa natapos na kurso. Yung mga kasama ko doon man na nag-a-apply, tapos na sila ng kurso, andyan, may mga diploma silang pinanghahawakan. Andyan po na nagpasa po sa resume yung anak ko na yan, tapos sa interview nga po, sabi niya, kwento ng mahal kong anak, sabi, ma, nagpupuri ako habang nakapila ako sa interview. Andyan nga po mga minamahal nung nasa interview na nga po siya dahil pandemic nga po yan. Pinapasok, nasa na po siya, lamisa. Hindi na po siya hinanapan ng vaccine card dahil lahat po ng mga kasama niya nag-a-apply. Ang vaccine card po daw ang hinahanap doon bago po sa interview na yan. Pinapasalamatan ko pong mahal na Panginoon dahil andyan nga po, wala po siya natapos na kurso yung anak ko na yan. Andyan na nakapag-trabaho po siya sa dako ng doon sa amin po sa LGU na yan. Andyan naman po mga minamahal, natanggap siya sa trabaho. Sabi naman po sa akin ng anak ko na yan, ma, yung una kong sahod, ihuhulog ko sa offering clothes. Sabi ko, sige anak, maganda yung ginagawa mo na yan. Andyan po na talagang ginawa din po yan ng aking anak. Andyan po talaga na mababa lang po ang sahod niya. Andyan na ilang buwan pa lang po, tinaasan na po siya ng sahod. Andyan na naman po mga minamahal kasi isang estudyante pa lamang po siya. Online class po ang pag-aaral. Doon po sa trabaho na yan, malaya po siya nakapag-aral, nagagamit po ang computer doon sa opisina na yan, napagsasabay po ang trabaho niya, pag-aaral. Dumating po mga minamahal ang na naman, face-to-face, pag-aaral, yung anak ko na yan. Andyan po mga minamahal na kailangan na po niya mag-enroll dahil face-to-face na mag-aral. Sabi naman po sa akin, ma, mahirap lang po kami mga minamahal. Alam mo, sabi ng anak ko, ma, magpi-face-to-face na, makapag-aral ba ako? Saan tayo kukuha ng pera? Third year college na ako. Sabi ko, bahala nang mahal na Panginoon, anak. Ayan nga po mga minamahal na, sabi niya, ma, mag-resign ako sa trabaho. Sige, mag-aaral ako. Sabi ko, sige anak, mag-aral ka. Bahala nang mahal na Panginoon. Ayan nga po ulit mga minamahal na, tapos naman, mag-resign ako sa trabaho. Sabi na naman po sa akin ng mahal kong anak na yan, ma, yung huling sahod ko, ihulog ko sa offering cloth. Sabi ko, sige anak, tuwing po ang malang anak, lagi nagpapaalam sa akin. Sabi ko, anak, sige ka, di ka magpaalam sa akin. Hindi ako magagalit sa iyo, ihulog mo. Diyan po mga minamahal, hindi po nag-alinlangan ng mahal kong anak na yan na andyan na dapat nga po yung huling sahod niya, kailangan dahil mag-aaral siya. Hindi po niya inisip yan na kailangan niya sa pag-aaral, mag-board siya, pang-upa ng boarding house, andyan na allowance po niya. Andyan po mga minamahal, bago po magpasukan. Pero po kaming kaibigan sa Canada, andyan po na tinawagan po ang malong anak, sabi ng ganon, James, sa pag-aaral mo, sagot ko na ang boarding house mo. Sabi ko, maraming salamat sa mahal na Panginoon. Andyan po sa pagbibigay po natin, pagtatapat sa mahal na Panginoon, andyan sa 20% na yan, andyan na dinadaga pa ng malong anak. Andyan po ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Patuloy pong pinagpapalang mahal kong anak na yan. Sa ngayon po, andyan yung anak ko na yan. Bali, graduating na po siya, 4th year, andyan pong mahal na Panginoon. Pagpapala, patuloy pong ginagamit ng mga kaibigan namin kakilala. Bagamat hindi po namin makamag-anak, andyan na tumutulong po para makapagbigay po sila ng allowance sa pag-aaral po ng mahal kong anak. At pasalamatan ko pong mahal na Panginoon. Andyan po sa buhay namin, mga minamahal. Sa mga karamdaman po namin, lahat kami, 3 pong anak ko, ako, andyan. Hindi na po kami tumatakbo sa ospital, andyan po na sa panalangin po paglilihan sa unang dalangin ng atin beloved pastor. Yan pong mga karamdaman na yan pinagagaling ng atin pinakamamahal na Panginoon. Pasalamatan ko pong mahal na Panginoon, di man po karapat dapat. Ginagamit po ako sa banal na upasan at sa 2 ko pong anak andyan po bilang 2 youth choir po, ginagamit po sila sa dako po ng Balok Outreach. Di man po karapat dapat at pasalamat po sa lahat na papalang pinansyal, material, physical, at higit po sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po. In Jesus, ang lahat na kapurihan ay tanging sa malapan ni Jesus po lamang. Amen. Amen. Praise the Lord.